kapahamakan. Ang ikalawang pagkabuhay ay hindi para sa buhay na walang hanggan, kundi para sa kapahamakan. Tuloy tayo. Okay? So yan mga kapatid, yung parang drawing o graph, para makita natin. Unang pagkabuhay at ikalawang pagdating, umpisa ng 1,000 years, and after 1,000 years, ikalawang pagkabuhay at pagbaba ng bayang banal, yung siyudad ng Jerusalem. Kasama roon ng mga banal, hindi lang ang mga banal, maging si Kristo kasama. At nakita ko ang bayang banal, ang bagong Jerusalem na nananaw mula sa langit, buhat sa Diyos, na hahandang gaya ng isang babaeng kasintahan na nagagayak talaga sa kanyang asawa. Nakita ni Juan sa kanyang pagkitay na isa-isa ang Jerusalem, ang bayang banal, no? Nananaog mula sa langit, bumababa mula sa langit na parang isang babaeng nagagayakan, no? Sa kanyang asawa. So sabi, doon nakita ni John, ibababa na ng Diyos ang city of Jerusalem. Kasama po ang mga banal. Okay? Yan po. Isang paglalarawan ng magandang syudad, paglalarawan lang yan ng tao. Kung titingnan natin, napakaganda na. How much more kung mismo makita natin ang langit, mga kapatid, at ang bayang syudad. Kung babasahin niyo po ang Apokalipsis, iisa-isahin yan, mga kapatid ko, ang mga detalye tungkol sa bayang Jerusalem. Meron siyang 12 gates. At ang 12 gates na to ay gawa sa iba't ibang mga precious stones like topaz, sardonyx. Dati kabisado ko yan sa Pathfinder. Ngayon hindi ko na sa ulo. At may mga pangalan ng 12 mga disipulo ng ating Panginoon. At para daw siyang ginto, mga kapatid ko. At diyan, hindi na kinakailangan ng araw sapagkat ang liwanag ay walang iba. Ang kaluwalhatian ng ating Panginoon. Ang street ay streets of gold. At ang tubig ay kasing clear ng kristal na dumadaloy mula sa luklukan ng ating Panginoon. Kita nyo? Imagine ninyo, mga kapatid, kumikit kayo ng isa ng 10 segundo, imagine ninyo. Kung ano ang kaya abutin ng inyong pag-iisip, yun, mga kapatid ko, ang kaya lang natin, di ba napakaganda na? How much more na kung bawat sa atin makarating sa langit, mas makikita natin ang kagandahan ng syudad na ibababa ng ating Panginoon para sa kanyang mga banal. At narinig ko ang isang malakas na tinig na mula sa luklukan na nagsasabi, narito ang tabernakulo ng Diyos ay nasa ang mga tao at siya ay mananahan na sa kanila. At sila ay magiging mga bayan niya at ang Diyos din ay sasa kanila at magiging Diyos nila at makikita nila ang kaniyang mga mukha. Yan na yung great reunion na sinasabi ko kanina na yan po ang mangyayari habang ibinababa po yung city of Jerusalem. Tuloy tayo. Okay? Ito isang pagsasalawa, mga kapatid, habang binababa ang syudad patungo doon sa sanlibutan. Ano po? Ano pang mangyayari? Habang ibinababa, mga kapatid, si Satanas at ang mga masasamang binuhay ng ating Panginoon, sila lahat ay magtitipon-tipon para sa yung tinatawag na nilang, anong tawag dito, yung, kumbaga sa mga sundalo, ito na yung parang suicidal na to. Parang, by hook or by crook, dapat makuha natin ang syudad ng Panginoon. Pero habang gagawin nila yun, mga kapatid, itong mga masama na to, ipinakita ng Diyos, mga kapatid ko, kung paano sila kamahal ng ating Panginoon, kung paano ginawa ng Panginoon ang lahat ng parang tayo maligtas. Itong mga masama na to, titigil sila sa pagkasalakay. Marirealize nila, mga kapatid ko, ang kanilang mga kasalanan. Magpapatiyo ko sila sa harap ng Panginoon. Pero mga kapatid, wala nang second chance. Sila po ay nahatulan na. Bagamat nandoon mayroong pagsisisi sa kanilang puso, ang awa ng Panginoon ay matagal na sarado. Kaya ang ginawa nila, mga kapatid, sila ay babangon muli upang muling ipagpatuloy ang kanilang pagsakop sa bayan ng Jerusalem. Pero palagay niyo, mga kapatid, papahindimutan ng Panginoon mangyari yun. Sapagkat bago ibaba ang Jerusalem, mga kapatid, ito sabi sa Colossus 29, at magsisipanhig sila sa kaalaparan ng lupa at kinugkob ang kampamento ng mga banal at ang kanyang bayang iniibig. Kukubin nila ang bayang banal, maging yung mga tao. Ano pong mangyayari? Pero bago po mangyari yun, ibubuhos ng Panginoon
apoy na papatay sa kanila. At bumaba ang apoy mula sa langit at sila'y nasunog. Okay? Yan yung tinatawag na impyerno. Ang impyerno, mga kapatid, wala po sa ilalim ng lupa. Ang impyerno ay ibabagsakin ng Panginoon bilang parusa at katapusan ng kasalanan. Ibig sabihin, lahat ng mga masama, mga kapatid ko, ay masusunog, kabilang na ang instigator ng kasalanan. Sino po? Si Satanas. At kung mangyari yan, ang kasalanan ay mawawala na sa sanlibutan. Pati ang buong mundo, mga kapatid, susunugin yan. Parang ipapurge siya ng Panginoon, nilinisin yan sa pamamagitan ng apoy. Okay? Ito ang ikalawang kamatayan. Binuhay sila para makaranas ng ikalawang kamatayan na yun na po ang katapusan pa ng kanilang buhay at wala ng pagkabuhay na maguli. Okay? Tuloy tayo. Ang Panginoon ay marunong magligtas ng mga banal sa tukso at paglaan ng mga di matuwid sa ilalim ng kaparusahan hanggang sa araw ng pag-uubok. Tuloy. Ngunit ayon sa kanyang pangako ay naghihintay tayo ng bagong langit at ng bagong lupa na tinatahanan ng katuwiran. At pagkatapos yan, mga kapatid, pag nalinis ng sanlibutan, ibababa ang syudad ng Jerusalem at itong sanlibutan, mga kapatid ko, ay babaguhin ng ating Panginoon na siyang tatawagin bagong langit at bagong lupa. At ito ang magiging sentro ng buong sansinukob. Ang pagsamba ay natili pa rin dito, mga kapatid. Pero hindi na ganito karumi, hindi na ganito kagulo. Ang sanlibutan ay babagoy ng Panginoon, mas maganda pa kaysa nung una niyang nilikha ang sanlibutan para maging bagong panahanan ng mga banal hindi habang buhay, yung eternity. Kasi pag habang buhay, ibig sabihin may hangganan ka rin. Pag sinabing eternity, pang walang hanggan. Okay? Tuloy tayo. So, ang nandun ng mga kapatid ay ang sa bagong langit at bagong lupa, puro kasaganaan, puro kaayusan, wala ng kamatayan, wala ng kalungkutan, ipapalimot na ng Diyos ang pag-iyak, mga kapatid ko. Maging kamatayan, ipapalimot na yan. Maging ang kasalanan, mga kapatid ko, ipapalimot na ng Diyos. Yung hint ng kasalanan, ipapalimot na niya yan sapagkat napanagumpayan na ito ng kanyang mga anak na banal. So, sa langit, ni hint ng kasalanan, wala na, mga kapatid. Ipapalimot na yan ng ating Panginoon. Paano naman yung mga bata na namatay na walang ina? Sapagkat ang kanilang ina ay, naiwan sa sanlibutan. Ay, nasunog dahil sa kasalanan. Sila po ay alagaan ng mga anghel ng ating Panginoon. May isang kwento, mga kapatid. Alam mo, medyo naiyak ako sa kwento na ito. Sila po ay isang pamilya, namatay lahat sila noon. Namatay na, unti-unti nang namatay sila. Nung tumunog ang pangalan ng Diyos, lahat na nangamatay ay nabanalay ng buhay. Itong pamilya na ito, magkakatabi ang kanilang libingan. Unang bumangat ang tatay, unang bumangat, sumunod yung mga anak. At habang nakabangon na sila lahat sila ay nakatingin din sa isang libingan at walang bumabangon. Walang iba ang kanilang mahal na ina. Inaantay nilang may bumangon. Pero dumarating na yung mga anghel para sila ay sunduin at dalhin sa ating Panginoon. Walang bumabangon doon sa libingan ng kanilang ina. Isang nakakalungkot na kwento, mga kapatid, kung yan ang mangyayari sa bawat sa atin, na meron tayong mga mahal sa buhay na maiiwan dahil kailanman hindi natin sila napabalitaan o nabigyan ng pag-asa para sa ating Panginoon. Mga kapatid, ang langit po ay para sa pamilya. Ang langit po ay para sa inyo at para sa akin. At kailanman, ayaw ng Diyos na merong mawawala sa miyembro ng pamilya sa kanyang pagpalit. Kaya mga kapatid, sikapin natin sa tulong ng Banal na Espiritu na kung meron tayong mga pamilya, mga kapatid ko, miyembro ng pamilya na alam natin na hindi pa ganun sila ka-in-love sa ating Panginoon, tulungan natin sila, mga kapatid ko, na dalhin sa ating sa paano ng ating ikapagligtas. Para sa padat ng panahon, sama-sama tayo doon sa langit. Buo ang pamilya, kung paano tayong buo sa sanlibutan, buo doon sa langit, kasama po ang ating Panginoon. Wala na. Okay. So,
mga kapatid, yan po yung tinatawag ng yun yung tinatawag ng milenyo. Kaya sa oras na ito mga kapatid, gusto ko yung tanungin. Kung gusto natin ang buhay at gusto nating tanggapin po ang kaloob ng ating Panginoon na bagong langit at ang bagong lupa, isa lang mga kapatid na kailangan natin gawin. Ang tanggapin siya bilang ating personal na tagapagligtas. Alam niyo mga kapatid, wala nang ibang paraan. Hindi ako ang daan patungo sa kaligtasan. No? Hindi sino man mga kapatid. Isa lang ang daan. Sabi ng ating Panginoon, I am the way, I am the truth, and I am the life. No one comes to the Father except through me. Wala nang ibang daan na ipapatungo sa Ama, kundi sa pamamagitan ko lang mga kapatid. Ngayon, nakita na natin ang mangyayari sa sanglibutan. Hindi ito mga kapatid parang takutin ang bawat sa atin. Sapagkat kung tayo tatanggap dahil sa takot, yun po ay hindi magandang paraan na tayo tatanggap sa ating Panginoon. Kinakailangan ng pagtanggap natin ay dahil excited tayo makasama ang Diyos sapagkat mahal na mahal natin ang ating Panginoon na ayaw natin siyang biguin bilang anak. Di ba ang isang anak mga kapatid, kung mahal niya ang kanyang magulang, hindi niya bibiguin maging sa kanyang pag-aaral o sa kanyang karir. Gusto niya ng kanyang mga magulang ay kanyang napapasaya. Ganon din nawa tayo mga kapatid ko. Mga kaibigan, na sa habang tayo nandito sa sanlibutan, isa lang ang hindi natin, kundi ang mga gawin ng mga bagay na ikalulugod ng ating mahal na Diyos at yung yung ikalulugod at the same time yung ikaluwalhati ng kanyang pangalan. At mangyayari lang yung mga kapatid ko kung mahal niyo po ang ating tagapagligtas. Gusto niyo po bang maranasan ng bagong langit at bagong lupa? Sino po mga kapatid ko ang gusto makaranas ng bagong langit at ng bagong lupa? Mga kapatid, ako rin. At kung dumating man tayo sa punto na tayo mamahinga sa larawan ng kamatayan, hindi natin alam kung sino mauna sa atin. No? Sapagkat hindi natin alam ang kinabukasan. Sabihin ko sa inyo mga kapatid, kung nais natin lahat, manampalataya sa ating Panginoon, at makipag-appointment po ako sa inyo, kung tayo po ay magkita-kita ron, magkita-kita po tayo doon sa unang gate ng Jerusalem. Okay po ba? Ha? Okay po mga kapatid? Tayo mga taga-CAA, hanapin ko kayo doon sa unang gate ng Jerusalem, isa-isa. Gusto ko yung makita mga kapatid. At kung hindi nyo makita, baka nasa kabilang gate lang po. Pero mga kapatid, gusto ko na ang bawat sa inyo ay makita ko pagparito ng ating Panginoon. At lalo na kapag tayo mananirahan na doon sa langit na bayan. Sino po sa inyo mga kapatid ko ang nagmamahal sa Diyos? Mga kaibigan, sino po sa inyo nagmamahal sa Diyos? Sino po sa inyo ang nais tumanggap sa Panginoon bilang kanilang personal na tagapagligtas bilang pagmamahal sa Kanya? Sa mga kaibigan po natin ngayon, sa isang linggong nagdaan na ating mag-aral tungkol po sa katotohanan at sa pagtawid patungo dun sa bagong buhay na walang iba ang ating Panginoon. Sino po sa inyo mga kaibigan ko ngayon magpapasya na tanggapin si Kristo bilang kanilang personal na tagapagligtas at manahin ang buhay na walang hanggan na kailan at matagal nang ibinibigay ng Diyos sa inyo? Sa oras na tanggapin natin siya mga kapatid, sabi nga, ito ang araw ng iyong kaligtasan. Sapagkat sa oras na tanggapin natin ang ating Panginoon, ang kaligtasan po ay naiabot na sa atin ng ating Panginoon. Ang kinakailangan lang natin mga kaibigan ay tanggapin ang pagliligtas ng ating Panginoon. So sino mo sa inyo ngayon mga kaibigan ko, na sa mga oras na ito ay handa nang tanggapin ang ating tagapagligtas? Pwede po bang tumayo? Sa mga kaibigan po namin na handa nang tanggapin ang Panginoon bilang kanilang personal na tagapagligtas, pwede po bang makita ang inyong maraming salamat po. Tunay po ng Panginoon ay masaya sa inyong pagkis. Manatili po kayo na kayo mga kaibigan. Nagaganap po sa kalangitan sa mga kaluluwa na tumanggap sa kanya bilang personal na tagapagligtas. Mga kaibigan, mga kapatid, nawa ang pagpapasya natin ay patuloy natin idalangin. Alam ko ng Diyos na ipag-usap sa inyo araw-araw. At tulungan po kayo ng Panginoon na ang pagbibisyo ito ay manatili po hanggang sa kanyang ikalawang pagpili. Meron pa po ba mga kaibigan na sa kanilang pag-aaral sa mga sasantunggong magdaan ng kapatid ko ay na-realize na dapat pala nakalilin nila Panginoon sa kanilang buhay? Meron po ba sa inyo ang nag-nais pa na tumanggap sa Panginoon bilang kanilang personal na tagapagligtas at manahin po ang Panginoon ang buhay na walang hanggan ng ating Panginoon?
Kung wala na po mga kapatid, hindi pa po huli ang panahon na idinadalangin ko po na sa gabi ito, kausapin po kayo ng banal na spirito. Sa pamamagitan man ng panaginip o ng isang boses na magsasalita sa ating mga puso at isipan, sabihin at tanggapin natin ang ating Panginoon. Salamat po, Kuya. Salamat po. Bukas, muli po akong mananawagan sapagkat bukas may pag-aaralan tayo isang bagay na naman. At ang pag-aaralan natin ay tungkol po sa isang matibay na pagdidesisyon na anupat dahil sa kanilang pagtanggap sa Diyos, maging mga pagsubok, maging sa apoy, na hindi po sila nasaktan sapagkat kailanman sila inibig ng ating Panginoon at dinala po sa pagtatagumpay alang-alang sa kanilang pananampalataya. So maraming salamat po mga kaibigan sa gabi ito. Purihin po ang Diyos, patuloy po tayo manalangin sapagkat ang bawat isa sa atin na po ay may nag-aantay na buhay na walang hanggan. Isa na po ang gagawin mga kaibigan, ang lumapit sa Panginoon, tanggapin niyo siya bilang inyong personal na tagapagligtas. Mahalin niyo siya bilang inyong Diyos, mahalin niyo siya bilang inyong Ama. Ito lang po ang ating dalangin.